Oras po na ito, habang tatalakayin po natin itong napaka-importanting topic, the relationship between the Bible and the gift of prophecy. Sana po mga kapatid ay huwag kayong managinip at magkaroon ng prophecy habang tayo nag-lecture. So, ngayon mga kapatid ay, bakit po mahalaga po ang topic na ito? Marami po sa atin po mga challenges, tension sa ating church, especially sa interpretation ng ating doktrina, ay paano natin titimbangin ang relationship ng Bible tsaka ng sulat ni Ellen G. White. Sa issue ng salvation, Ellen White, paano i-interpret yung sulat ni Ellen White? Kasi may sinasabi doon, may bahagi, walang bahagi. So paano natin ibabalance? Sabi ni Ellen White dito, Diyos ba si Kristo o hindi? Ang Holy Spirit ba, Diyos o hindi? So makikita niyo mga kapatid, marami po sa ating mga tensions ngayon ay paano natin babalansehin ang relationship ng Bible tsaka ang sulat po ni Ellen G. White. So bilang Seventh-day Adventist, naniniwala po tayo na si Ellen White ang fulfillment ng Revelation chapter 12 verse 17. Nang sabi po dito, then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring and those who keep the commands of God and hold the testimony of Jesus. At alam po natin na yung testimony of Jesus ay kadugtong ng Revelation chapter 19 verse 10. Nang sabi po dito, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So niniwala po tayo mga kapatid bilang mga Seventh-day Adventists na si Ellen White, ang kanyang ministry ay fulfillment ng Revelation chapter 12 verse 17 and Revelation chapter 19 verse 10. Kaya po, bilang Seventh-day Adventists, kinakailangan po nating tanggapin yung doctrine of the gift of prophecy. Hindi tayo pwede maging Seventh-day Adventist na hindi po natin tatanggapin yung gift of prophecy. Kasi yan po ay bahagi ng ating 28 fundamental beliefs number 18. Seventh-day Adventists accept the Bible as their only creed. So, ang tanong po, may creed po ba ang Seventh-day Adventist? Meron. Kasi nung dati, may kausap ako, wala daw pong creed. Sabi ko, meron tayong creed. Ang creed natin, Bible as their only creed. And therefore, and hold certain fundamental beliefs to be the teaching of the Holy Scriptures. These beliefs as set forth here constitute the church understanding and expression of the teaching of Scripture. So meron tayong creed. Ang creed natin, yung Bible. Pag sabing creed, hindi pwedeng magbago. Okay? It stand on its own. So yung ating pong fundamental beliefs, yan po ay, anong sinasabi ng ating church? Constitute the church understanding. Kaya, hindi po pwedeng sabihin na ang doctrine ay Seventh-day Adventist dahil Seventh-day Adventist yung nagpapaliwanag. Hindi po. Ang doctrine natin ay Seventh-day Adventist dahil ito po yung pinangahawakan nating doktrina sa buong mundo. Kaya pag may tumatayo po sa ating unahan, na sinasabi, ito yung doktrina natin. Pero parang taliwas yan sa doktrina natin. Ang tanong, doktrina mo ba yan? O doktrina ng church? So pag sabi pong fundamental beliefs, hindi po yan doktrina ng isang tao. Yan po yung pinagkasundoan natin. Okay? The church understanding. Hindi personal understanding. Hindi individual understanding. Malinaw yan. Church understanding. And expression of the teaching of the Scripture. So sabi ko nga po, hindi lahat na nagtuturo na Adventista ay Adventista na agad yung doktrina. Kailangan bumalik tayo, ano ba yung sinasabi ng fundamental beliefs as expression ng ating creed ng Bible. Tapos sabi ko dito, revision of these statements may be expected at a general conference session when the church is led by the Holy Spirit to a fuller understanding of the Bible truth or finds better language in which to express the teachings of God's holy word. Naniniwala po tayo na yung fundamental beliefs ay hindi po yan permanent. Ang ating fundamental beliefs ay pinagbutuhan, yung 27 fundamental beliefs noong 1980, nagkaroon po ng additional fundamental beliefs, yung fundamental belief number 10, growing in Christ, noong 2005, at noong 2015 po, nagkaroon po ng revision. Pag sa revision, may mga wordings po sa 28 fundamental beliefs ng 2015 na kaiba doon sa fundamental beliefs natin noong 2005. So makikita niyo po yung language nagbabago. Kasi tatandaan po natin, in theology,
Wala po tayong precise language. Kumbaga, meron tayong concept, pero kinakailangan ipaliwanag natin yan sa isang paraan na hindi siya magli-lead sa ibang interpretation. Katulad po kanina, pinagtatalunan kahit sa Facebook, may bahagi ba ang tao sa kaligtasan o wala? Yung word na bahagi, yan yung dapat doctrinal truth. Ang tanong ko nga dyan ano ba yung understanding ng bahagi? Bahagi as participation or bahagi as contribution? Paano po yun? Kunwari, okay, meron tayong potluck. May bahagi ka, 50% sa'yo, 50% sa akin. Yun ang contribution, as bahagi. Ano naman yung isa? Bahagi as participation. Okay, meron akong handa, pumunta ka, kumain ka. May bahagi ka. Bahagi as participation. So ang tanong, ano po ang salvation? Is it bahagi as contribution? Na 50% sa Diyos, 50% sa'yo? Equals 100%? Ganun ba yung understanding natin ng bahagi? Kaya po may understanding, wala tayong ambag, hindi siya meritorious. Kasi kapag sa meritorious, 50% sa Diyos, 50% sa tao. Or 99% sa Diyos, 1% sa tao. Pag ganun ang understanding natin ng salvation, may 1% ka, that's contribution. May ambag ka, may contribution ka sa salvation. That is salvation by works. Pag sinabing salvation by faith, 100% sa Diyos. Ang gagawin mo, come as you are. Wala kang maidadagdag sa ginawa ng Diyos. So, ang idea mga kapatid, pagdating ng panahon, may mga words po tayo na ginagamit ngayon na after 10, 20 years from now, magkakaroon po ng pagbabago yung meaning. So, wag po tayo maging dogmatic dun sa word kasi magkakaroon tayo ng problema. Kasi ang word ay dynamic, nagbabago po yan. Okay? Kasi naging editor po ako ng PPH. So, may mga words po tayo, especially sa writings ni Ellen White, na tinranslate noong 1950s na hindi na natin ginagamit ngayon. Nung nasa PPH po ako, I was tasked to edit yung ating Steps to Christ. So yung Tagalog po kasi doon ay 1950s. So kinakailangan maging year 2000. Yung old Steps to Christ po natin Tagalog, meron po doong word na ganito, nababakla. So sa Steps to Christ po natin yung old Steps to Christ, may word po doon na nababakla. Tanggap niyo po ba yon? Na tayo ay, yung mga taong wala kay Kristo ay nababakla. Yun ay translation ng sulat ni Ellen White. Sabi ko, ano itong nababakla na to? Paano yun? Nababakla. Meron po yan. Tingnan nyo. Hindi ako nagsisinungaling. Check nyo yung Steps to Christ nyo, yung old Steps to Christ, hindi yung may latest po na Steps to Christ na Tagalog. Sa old Steps to Christ, meron pong word dyan na nababakla. So pangahawakan po ba natin yung word na nababakla na yun sa translations na Ellen White? Di ba? Hindi. Kasi ang ibig sabihin po ng nababakla, tinignan ko sa English, ang nakalagay po doon, confuse. Kaya pala confuse, kaya pala nababakla. Kasi yung original word na bakla, yan ay confuse. So ang ginawa ko, pinalitan ko po yung word na nababakla. To, nalilito. Kahit yung hymnal natin, yung hymnal Tagalog, merong lyrics dyan na nababakla. Or finds better language in which to express the teachings of God's holy word. So wag po tayong masyadong stick dun sa word na yon. Kasi yung word na bahagi, pagdating ng ilang panahon, magkakaroon po yan ng ibang meaning. So as of the present moment, understanding natin, pag sayang bahagi, meron tayong participation. Pero wala tayong contribution. Wala tayong ambag dun sa kaligtasan. Okay? So sabi ni James White, ito po, making a creed, setting the stakes, and barring up the way to all future advancement. The Bible is our creed. So sabi ni James White, kung yung ating doctrine ay ito na lang, hindi na tayo mag-a-advance. Di ba? Mag-a-advance. Originally, ang doctrine lang po ng Adventist Church during the 1848, 5 lang. 5 lang yan. Hindi 28 fundamental beliefs, 5 lang yan. Okay, yung una po, letter S po yan. S, second coming. Pangalawa, sanctuary. Pangatlo, spirit of prophecy. Pangapat, Sabbath. Panglima, soul sleep. 5 lang po yan. Wala po dyan yung Godhead. Wala yung Trinity dyan. Kaya yung mga sinasabi, bumalik tayo sa original doctrine. Di balik tayo sa 5. Kumakain pa nga sila ng baboy noon. Pero hindi sila kumakain ng baboy ngayon. Bakit ganon? Pagkain baboy, ayaw. Noong unang panahon, Testimonies to the Church Volume 1, nakalagay dyan, sabi ni Ellen White, do not make the swine flesh as test of fellowship.
Pagdating sa volume 4, test of fellowship na yung flesh. So kung babalik tayo sa original doctrine, balik tayo dun sa sa 5 lang, tapos kain tayo ng baboy. Okay, papayag po ba kayo doon? Siyempre, hindi naman tayo papayag doon. So, ang creed, fixed, inflexible, static. Ang fundamental beliefs, dynamic. So, dynamic, so may revision, mayroong better language. Okay? Sabi ni Ellen White, the Bible and the Bible alone is to be our creed. The soul-bound bond of union. So, malinaw po sa pioneers natin, ano yung Bible. Bible and Bible alone is our creed. So, sa fundamental beliefs number 1, babasahin ko po yung naka-red. The Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and infallible revelation of His will. Okay, malinaw po yan ha. The Holy Scriptures are the supreme, pinakamataas, authoritative, and the infallible revelation of His will. They are the standard of character, the test of experience, the definitive revealer of doctrines. So saan po naman gagaling yung doktrina natin? Bible. And the trustworthy record of God's acts in history. Fundamental belief number 1. Sa fundamental belief number 18, ito naman po yung nakalagay. Her writings speak, sa Ellen White po, yung writings sa Ellen White speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. So, yung mga kapatid, ang source ng doctrine natin, basis ng doctrine natin is the Bible. Hindi po ang sulat ni Ellen White. Ang role ng sulat ni Ellen White is to provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. Later, ipapaliwanag ko po anong ibig sabihin yan. So, pag sinabi pong Bible and Bible alone, ang idea po niyan ay sola scriptura. Scripture alone is the final authority in faith and practice. Pag sinabi pong sola scriptura, the Bible and the Bible alone. Malimit mga kapatid, ang understanding ng mga kapatid po natin, hindi po sola scriptura, kundi solo scriptura. Magkaiba po yung sola sa solo. Pag po sinabi pong solo, dapat Biblia lang. Wala kang babasahin ibang mga theologian. Solo po yun. Ang paniniwala po na rin sola. Pag sinabi pong sola, pwede nating basahin ang lahat ng libro sa buong mundong ito. Pero at the end of the day, it should be judged by the Bible. Yun po yung sola. Kasi ang source of truth, hindi lang po sa Bible. Maraming source of truth. Pero kailangan natin siyang i-judge by the Scripture. Pero pag solo, wag kang bumasa ng ibang libro, Bible lang. Bawal church hymnal, bawal, alam niyo po yun, if I will go to the extreme, yun ang ibig sabihin, magkaiba yung solo sa sola. Kasi pinagmamali natin na pag sinabing sola, it's solo. Magkaiba po yun. Kasi may nagsabi, itong si Pastor Ryan na ito, puro quote ng quote sa mga theologian. Dapat sola scriptura tayo. Kamot ako ng ulo, hindi naintindihan ng taong ito anong ibig sabihin ng sola. Ang nasa isipan niya, hindi sola, kundi solo. Hindi po tayo niniwala sa solo. Sola po tayo. So sabi ni Ellen White, there is need of a return to the great Protestant principle. The Bible and the Bible only as the rule of faith and duty. So yung sola scriptura, it's a Protestant principle. Protestante po tayo. Hindi po tayo nakikipag-compromise, especially in doctrine. Sabi pa niya sa Great Controversy, God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines. Ano pong standard of all doctrines natin? Bible and the Bible alone. Bible and the Bible only. And basis of all reforms. Malinaw po yan. Bible and the Bible only. Ang sabi pa ni Ellen White, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that word, we are to be judged. So ano pong ibig sabihin po ng sola scriptura? So ang ibig po sabihin po ng sola scriptura, ang Bible po yung ating normative authority. Normative. Pag sabing normative, rule. Everything na ginagawa natin sa church needs to be judged by the Bible. Ang writings sa Ellen White po, hindi po yan normative authority. Hindi po natin dapat i-judge yung ating mga doctrine based sa writings ni Ellen White. Kasi it's never been the doctrine and the practice of the early church. Normative authority. Sabi to, Scripture alone is the uniquely normative, divinely commissioned, trustworthy, and theologically sufficient, and interpretatively normative rule of faith and practice. Hence, normative authority means an authority that functions as norm or standard or rule of faith and practice over
and against other factors. Normative, yan yung basihan natin ng tama at mali. Basihan ng Biblia, kasi yan po yung normative authority. So sa ating pong exposition, sa ating fundamental beliefs, page 264, Seventh-day Adventists fully support the Reformation principle of sola scriptura, the Bible as its own interpreter. Ano po ang interpreter ng Bible? The Bible itself. Yung pong ibig sabihin ng sola scriptura, ang mag-i-interpret sa Bible ay ang Bible itself. Hindi po sulat ni Ellen White, hindi po sinabi ni pastor, hindi sinabi ng mga theologian. Hindi po tayo yung interpreter ng scripture. Bumabasa lang po tayo. Let the Bible speak and interpret for itself. And the Bible alone as the basis of all, hindi some, all doctrines. Sabi pa po dito sa page 264, Ellen White herself believed and taught that the Bible was the ultimate norm for the church. Wala nang tataas pa dyan bukod sa Diyos. Diyos po yung pinakamataas, sunod po dyan yung salita ng Diyos. Bukod po doon, wala na pong papantay at wala na pong hihigit maliban sa Diyos. Sabi po dito sa page 380, ito po yung book natin na pinablish ng ating Biblical Research Institute, Biblical Hermeneutics and Adventist Approach, page 380. Canonical sola scriptura does not claim that Scripture is the only source of knowledge or even the only source of revelation. Yung pong ibig sabihin ng sola scriptura. Yung sources of truth, hindi lang po Bible yan. Marami pa pong sources of truth. Ano po yung mga iba't ibang sources of truth? Yung nature. Kapag tumingin tayo sa bundok, sinong gumawa ng bundok na ito? Pag tumingin tayo sa langit, sinong lumikha ng mga bituin na ito? Yun po yung general revelation. Although, general revelation is not perfect because of sin. Kaya nga, makikita nyo, instead na ang tao ay sasamba sa Diyos, pag tumingin sa bundok, because of sin, imbis na sumamba sa Diyos, sinamba yung creation. That's because of sin. Pero originally, ang purpose ng nature is pag tumingin tayo sa nature, we will worship God. Pero ang nangyari, because of sin, nag-bounce back, at nangyari, instead na winorship ang Diyos, winorship yung ginawa ng Diyos. Yan po yung nangyayari sa sanglibutan natin. Then, church tradition. Sa tingin niyo po, meron po ba tayong church tradition o wala? Marami tayong church tradition. Midweek. Saan mo mabasa sa Biblia yung midweek? Dapat magsimba ng Miyerkules. Word for word. Solo scriptura. May mababasa kayo? Wala kayong mababasa. Saan yung mababasa sa Biblia na dapat mag-AY? May AY program ba sa Bible? Wala. Paano yan, pastor? Bakit tayo nag-AY? Wala pala sa Bible. Kasi hindi tayo solo scriptura. Tayo ay sola scriptura. Kinukuha natin yung prinsipyo na sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, magkaroon kayo ng pagtitipon. Kaya tayo may midweek. Kaya tayo may vesper. Merong iba ayaw mag-evangelism pag Sabado kasi worship lang daw yun. Saan mo nabasa sa Biblia na hindi pwede mag-evangelism pag Sabado? Saan sa Biblia? Wala mo mabasa noon. Kasi ang Sabado daw ay pang-worship lang. Wala daw evangelism. Wala akong nabasa sa Biblia na ngayon. Kasi kinukuha natin prinsipyo. So church tradition, hindi masama ang tradisyon. Church tradition, hindi masama yan. Nagiging masama ang church tradition kapag ito ay pumapantay o humihigit sa Biblia. Yan ang problema ng mga kaibigan natin sa Roman Catholic Church tradition. Kasi ang sources of truth ng Roman Catholic Church is yung Bible. Hindi natin pwede sabihin wala silang Bible. Meron din silang Bible. Gumagamit din sila ng Bible. Pero yung Bible nila, kapantay yung tradition. Minsan higit pa nga po eh. At kasambay po dyan yung magisterium nung kanilang parang general conference. So pantay po yan. Pero sa ating mga kapatid, Bible, meron tayong general conference session, pero yung general conference session natin, hindi kapantay ng Bible yan. Mababa yan. Okay? Kasi ang idea natin, sola. Tapos, reason. Pwedeng gamitin po yung reason. Pero make sure, at the end of the day, we need to subject ourselves sa anong sinasabi ng Biblia. Kasi ang problema natin ngayon, kaya marami tayong iba't ibang doktrina ngayon, even inside the Adventist Church, is yung pride na may nadiskubre ako. Nakakaibang doktrina, na hindi doktrina ng ibang pastor. Kasi hindi na tinuturo. Dahil ako lang nakatuklas ng katotohanan ito. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang Holy Spirit ay nag-work lang sa isang tao? I don't think so. The Holy Spirit works in all of us. Kaya nga dapat pag meron kayong mga bagong doktrina, make sure you subject that to the church body. Huwag din yung i-claim na parang mas naging higit pa kayo sa church body, naging higit pa kayo sa Bible. Mali po yun. Then, Ellen G. White. So sa Ellen G. White, mga kapatid, Bible, si Ellen White po na sa ilalim. Kasi yung writings sa Ellen White needs to be judged by the Bible. Yung po yung sola. Kaya wala tayong problema na tanggapin si Ellen White as prophet kasi po, sola tayo. Pero kapag ang understanding niyo solo, tanggalin niyo sa Ellen White.
Pero pag sola, tanggap-tanggap po yan kasi sola tayo. Okay, bakit? Halimbawa, sabi po ni James White noong 1856, I still say that the Bible is my rule of faith and practice. And in saying this, I do not reject the Holy Spirit in its diversity of operation. Sola Scriptura po yan. Sabi pa ni James White, the gifts of the Spirit are not manifested to give a rule of faith and practice. The gift of prophecy, yung writings ni Ellen White, are not manifested to give. Hindi ibinigay para maging basihan ng rule of faith and practice. We already have a rule that is perfect in the sacred writings. Yung gift of prophecy were not designed to take the place of the Scripture. And they are not given because the Scriptures are an imperfect rule of faith and practice. Sabi pa ni Uriah Smith, okay, si Uriah Smith ay hindi niniwala sa Trinity, pero you can see, ito yung kanilang understanding about relationship ng Bible tsaka ng writings Ellen White. The Bible is able to make us wise unto salvation and thoroughly furnish us unto all good works. Do the visions propose to invade this field and erect a new standard and give us another rule of faith and practice? Nothing of the kind. Wala tayong ganyan, sabi ni Uriah Smith. On the contrary, they are ever in harmony with the Word and ever refer to that as the test and standard. Sa exposition nating fundamental beliefs, the writings of Ellen White are not a substitute for Scripture. They cannot be placed on the same level. The Holy Scriptures stand alone. The unique standard by which her writings and all other writings must be judged and to which they must be subject. So nakikita niyo mga kapatid, ang binabasa po natin, hindi lang puro Adventist books and all other writings must be judged and to which they must be subject. Kahit yung sinasabi ko mga kapatid, kung may tutol po kayo, you can say it. Pastor, ito yung sinasabi sa Biblia. Okay, kasi ang binabanggit ko dito mga kapatid, based sa reference na nakuha ko lang din po, ito yung mga documents. Sabi ni Ellen White, the Spirit was not given, yung gift of prophecy, nor can it ever be bestowed to supersede the Bible. Hindi pwedeng ipawalang bisa ang Biblia o humigit sa Biblia. For that Scriptures explicitly state that the Word of God is the standard by which all teaching and experience must be tested. Sabi pa niya, God has in that Word promised to give visions in the last days, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from Bible truth. Halimbawa mga kapatid, ito yung typical po na ginagawa po natin ngayon. I include myself. Pagdating sa writings Ellen White, Brother B would confuse the mind by seeking to make it appear that the light God has given through the testimonies, writings Ellen White, is an addition to the Word of God. Narinig niyo po sinabi na ang writings Ellen White ay second Bible? Narinig ko na po yan nung bagong binyagan ako. Sabi nung nagsabi, ang writings Ellen White ay second Bible. Mga kapatid, hindi second Bible yung writings Ellen White. Mismong si Ellen White, sinasabi niya, hindi second Bible yung aking sulat. Testimonies is an addition to the Word of God. But in this, he present it in a false light. So mga kapatid, wag po nating sabihin na ang writings ni Ellen White ay second Bible. Kasi the moment na sinabi natin ang writings ni Ellen White ay second Bible, minamali na po natin yung understanding ni Ellen White sa kanyang role as God's prophet. Kasi mismong siya, hindi niya tinatanggap na yung kanyang sulat ay second Bible. Kung siya hindi niya tinatanggap, bakit natin ipinipilit yung isang bagay na hindi niya tanggap? It does not make sense. God has seen fit in this manner to bring the minds of His people to His Word, to give them a more clear understanding of it. Ito pa, sabi ni Ellen White, in public labor, do not make prominent and quote that which Sister White has written as authority to sustain your positions. Marami pong gumagawa niya sa Facebook, sa social media. Kumbaga, para makapag-present ng doktrina, puro tad-tad ng writings ni Ellen White, parang inarmalite, puro ganung, ang daming, 2 oras nag-discuss puro writings ni Ellen White. Hindi ko sinasabing, hindi ako against sa writings ni Ellen White, pero tad-tad, tapos nakapag-create ng bagong doktrina. Ang tawag ko dyan mga kapatid, tahi, hindi theology, tahi, theology. Tinahi-tahi, yung theology. Ito, dito, Steps to Christ, Great Controversy, Desire of Ages. Mga kapatid, hindi ganun. Sabi ito, Sister White has written, as authority to sustain your position. Bring your evidences clear and plain from the Word of God. A thus saith the Lord is the strongest testimony you can possibly present to the people. Let none be educated to look to Sister White, but to the mighty God who gives instruction to Sister White. Ngayon mga kapatid, papasok tayo. Ano yung role ni Ellen White? Okay. So, hindi po natin minamaliit ang role ni Ellen White. Ang sinasabi natin, dalhin natin yung tamang understanding ng writings sa Ellen White. Okay? Kasi sa ating understanding, ito po mga kapatid, the founders of the church develop fundamental beliefs through the study of the Bible.
Yung ating pong fundamental beliefs, galing po yan sa Bible study. Hindi po yan galing sa vision o panaginip ni Ellen White. Hindi mga kapatid. They did not receive these doctrines through the visions of Ellen White. Marami tayong mga false understanding na yung Sabbath galing kay Ellen White. Wrong. Ang nag-introduce po ng Sabbath, okay, sa Millerite Adventism, si Rachel Oakes. Rachel Oakes, punta kay Frederick Wheeler sa Washington Church. Next, kay T.M. Preble, gumawa siya ng leaflets. Nabasa ni Joseph Bates. Si Joseph Bates sinanggap yung Sabbath. Binigyan niya ng letter si James White at si Ellen White. Yung dalawang mag-asawa, sabi nila, hindi nila tinanggap. Even the sanctuary. Yung mga doctrine natin mga kapatid, it never came from the vision of Ellen White. Pero meron siyang role. Ang role niya is to confirm na tama yung Bible study na ginawa ng ating mga pioneers. Okay, so dito po mga kapatid, sabi to, her major role during the development of their doctrines was to guide the understanding of the Bible and to confirm conclusions reached through Bible study. So ang role po ni Ellen White, hindi siya yung nag-i-initiate ng doctrine, kundi nagkaroon muna ng Bible study and after the Bible study, ang role niya is to confirm kung tama o mali and also to guide them in the study. So ang role po ni Ellen White mga kapatid, hindi po siya normative authority. Ang tawag po natin dyan, formative authority. Anong sabihin ng formative authority? Refers to something that shapes, influences, or guides without being the final authority. A formative source contributes to the understanding or development of beliefs, but does not have the power to establish doctrines independently. Ellen White's writings are formative because they provide guidance, insights, and emphasis that shape how the church understands and applies biblical teachings, but they do not serve as the definitive standard. In case po mga kapatid ng Trinity, ang Trinity po, hindi galing yan sa vision Ellen White. May mga Seventh-day Adventists na naniniwala sa Trinity. Hindi po totoo mga kapatid na lahat ng pioneers natin na anti-Trinitarian. It's wrong. Ang ating pioneers, may Trinitarian, meron pong anti-Trinitarian. So ang role ni Ellen White, meron ng Bible study about Trinity. Ano yung role niya? To confirm, to guide kung tama o mali. So, Ellen G. White writings possess a ruled kind of prophetic authority, ruled by the scripture, and may serve as an aid in understanding the Bible, but they are not to be taken as normative standard in addition to the Bible or as normative interpreter of the Bible. Ang writings ni Ellen White, mga kapatid, may nagsasabi, inspired commentary. Mali rin po yun, mga kapatid. The writings of Ellen White are not inspired commentary. So, hindi siya second Bible, hindi rin po siya inspired commentary. So, sabi pa dito, to employ Ellen G. White's writings as such would contradict the sola scriptura principle and would also contradict what Ellen G. White herself counsels with regard to her own writings. It is, ang sabi po ng Biblical Research Institute, it is inappropriate to use Ellen G. White's writing as a final and normative interpreter of Scripture, because doing so would shift normative authority to her writings as their final interpreter, displacing the normative authority of Scripture to function as Ellen G. White's words, its own expositor. So mga kapatid, may mga tao nagsasabi na itong paliwanag ko ay sinisira yung ministry ni Ellen White. Mga kapatid, ito po yung understanding ng church. Because ito rin po yung understanding ni Ellen White. Ang role ni Ellen White is to guide and to confirm, but not as the basis of doctrine. Kaya mga kapatid, hindi po natin sinisira yung ministry ni Ellen White, kundi pinapatatag pa nga natin. Because the moment na ginawa po ninyong basis of doctrine ng sulat ni Ellen White, mga kapatid, kinakampihan po natin ang demonyo. Kasi ang role ng demonyo, gusto niyang i-confuse ang spirit of prophecy. Paano gamitin yung spirit of prophecy? And one of the way to confuse the writings of Ellen White, meron po yung to extreme. Yung unang extreme, wag natin basahin yan. Walang kwenta ang sulat ni Ellen White. Yun yung isang extreme. Yung isang extreme naman, ginamit yung writings sa Ellen White as basis and interpretation of the Scripture. Mga kapatid, ano man po yung piliin nyo sa dalawa, kayo po'y nakikipagsabuatan sa demonyo. Ang ating position, mga kapatid, ang basis ng ating doctrine is the Bible and the Bible alone. Ang writing sa Ellen White is to comfort, to guide, and to confirm yung Bible study na ginawa ay tama. So mga kapatid, dito po nagtatapos yung aking presentation for this topic. Magandang hapon po, si Brother Roger po ng Bawan Church. Okay po. Ang akin lang pong tanong ay, nabanggit niyo po kanina na yung Bible can explain itself.
Okay, naalala ko lang po itong Nehemiah, chapter 8, verse 8. Ang sabi po ay ganito, at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. So katulad po ng inyong binanggit na the Bible can explain alone. Pero dito po sa verse na ito, maaari po bang inyong mas liwanagin pa kung ano ang ibig sabihin nito? Thank you. Okay po. Sa konteksto po niya mga kapatid, yung Nehemiah 8, chapter 8 verse 8, sila po ay galing po sa pagkabihag sa Babylon for 70 years. So, before po sila nabihag, ano pong language sila? Hebrew. Hebrew po yung language nila. So, for 70 years, sila po yung nakatira sa Babylon, ang word po nila ay Aramaic. So, pagdating sa Aramaic, after 70 years, balik naman sila sa Jerusalem. So, ang problema doon mga kapatid, pag binasa niyo po yung mga nakaunang mga talata, binasa po yung Biblia in Hebrew. Hindi na naintindihan. Parang ganito mga kapatid, pag binasaan ko po kayo ng Hebrew or Greek, or kahit kung may Ilocano dito, magbasa ng Biblia na Ilocano, hindi ko kayo maintindihan. Unless, kinakailangan po ipaliwanag. So yung interpretation po mga kapatid, yung binabanggit nating interpretation, meron tayong katawag na rule sa hermeneutics. Kaya po tayo sa College of Theology, ang ating mga pastor, nag-aaral po ng Hebrew at Greek. Kasi part po yun ng right interpretation. Tapos pinag-aaralan po yung cultural context sa Old Testament, sa New Testament. Kasi para po magkaroon ng idea about sa Bible. Kasi problema po natin ngayon, tayo po yung mga Pilipino, namumuhay sa 2025. Ang Bible, sinulat po ito, sabihin natin yung Book of Revelation, sinulat po ito around AD 95. Sinulat po ito sa Greek. Ang style po ng Greek na ito ay bastard Greek. Pag sabing bastard Greek, Greek po na hindi educated na Greek. Barok po ito. Parang kayong Pilipino na nag-English. So yung sa verse 8, ang ginawa po dito ng mga scribes, ininterpret nila, ipinaliwanag ano yung ibig sabihin ng word na ito sa Aramaic para maintindihan. So pero makikita niyo po, yung rules of yung interpretation pa rin, wala pong control yung tao doon. Pinaliwanag niya lang ano yung ibig sabihin ng word na ito from Hebrew to Aramaic. Yun din naman po yung ginagawa natin ngayon. Ang tanong ko po ay tungkol din po sa Bible. Apo. Ang ating pong Bible ay translated into different dialects, languages. Kaya nagkakaroon po tayo ng kuminsan the way they interpret the word. Tama po ba? Ngayon, papaano po natin ano po yung Biblia na mas malapit ang meaning para hindi po tayo magkaroon ng confusion in terms ng mga wordings na ginagamit nila. Thank you po. Wala pong pinakamalapit na translation. All translations are interpretations. Wala pong perfect translation. Sabi ni William Shea, there is no such thing as perfect translation. Kaya po makikita natin, yung ating pong Tagalog na Biblia, that's around 1901 na Tagalog. Kaya pagka compare nyo po yan, sabi ng iba, bakit di namin maintindihan yung 1901 at ang Biblia? Kasi 1901 po yan. Tapos basahin nyo po yung ang bagong ang Biblia. It was published in 2001. So magbasa kayo ng mga modern translation, ba't mas maintindihan natin? Ang goal natin mga kapatid sa Bible is to understand it. Yun ang goal ng Diyos. Kailangan na po na maintindihan. So wala pong perfect translation. Kaya po, kanina binanggit ko kanina, ang language ay dynamic. So ibig sabihin, yung mga yung Bible translation na ginagamit natin, kaya makikita nyo, almost every year, meron po yung mga updates. Yung Pinoy version mga kapatid, yan po ay merong target audience. Hindi po niyan target audience tayo na matagal sa faith. Yan po ay para sa mga non-readers, yung hindi nagbabasa ng Biblia. Meron nga po niyan, may mga nakausap ako tungkol dyan, mas naintindihan nila yung Biblia nung binasa nila yung Pinoy Bible. So makikita po natin kaya makita nyo, ang Philippine Bible Society, meron siyang iba't ibang approach para po ma-distribute yung Biblia. Ang tanong ko po ay katulad din nung sinabi ni Brad. Kasi nagkakaroon po ng kalituhan doon sa taglis po natin ngayon. Kasi nakalagay doon sa atin, sa Bible natin King James, mapagpaimbabaw. Doon plastic. Mga plastic kayo. Ano ba yung tamang, sa paraan ng pagbabible study, ano ang tamang Biblia ang dapat na gagamitin natin? Kasi marami nalilito rito. Kasi maraming mga salita ang pinababaw na hindi na magandang ipahayag o sabihin. Kasi kung sasabay tayo sa agos ng sanlibutan, pagdating sa pag-interpreta, parang sumasabay tayo sa agos ng
mga kabataan na nalalayo na talaga sa tulay na kahulugan ng sinasabi ng talata sa Biblia. Ang ating church in the 1935, meron pong voted action ng ating General Conference na tayo po ay walang official Bible translation. Ibig sabihin, ang mga Seventh-day Adventists ay malayang gumamit ng anumang translation na faithful sa original language. At yung mga Bible po na ito yung mga Bible na you can understand. Kaya wag po kayong gagamit ng ang Pinoy version kung ang kausap po ninyo ay hindi naman po millennial. Kasi hindi mo lang maintindihan. Gamitin po ninyo yung Tagalog na magkakaintindihan dun sa frequency ng age. So, ang Pinoy version po, hindi yan sinasabi, ito na yung gamitin yung Bible. Okay? Kasi ang position natin, wala tayong official translation. Wala po.